Sarap i-drive. Saglit ka pa lang siya na-drive ngayon, pero sarap na ako. Kahawig siya ng na Montero Sport, yung mukha na sa harapan. Tapos parang ang lapad-lapad ng tignan. 130. Okay na. Testing lang natin. Exit na ng T-Flex to. Ibig sabihin, nandito na tayo sa La Union. Kayang-kaya ng expander kahit 7 kami yung sakay. Uy, puta. Welcome to Baguio City. Ayun na. Nandito na tayo sa may sentro ng Baguio. What's up guys? J Travel. Babiyahe tayo ngayon papuntang Baguio City. Ito yung magiging service natin ngayon. Mitsubishi Xpander Cross. First time ko magdadrive na ito kaya exciting to. So tara, let's go. Point of view driving Mitsubishi Xpander Cross. Nanggaling tayo sa Valenzuela. Ngayon nandito na tayo nito sa may Kawayan. Mahaba pa yung biyahe natin pero ito dito sa may Kawayan traffic na agad. Nabali pagdating natin ng expressway tuloy-tuloy na yan. Labas natin sa La Union na. Mamaya pag stop over natin sa expressway, papakita ko sa inyo yung buong itsura na itong expander. Maganda to 7-seater. RFID. Walang cash lane. Meron tong RFID. 69. Bayad nga dito. Buti may laman po, tragis. Guys, dito tayo pumasok sa may Kawayan, entry. NLEX na tayo. Try natin ibirit ng konti. Ang sarap po. Mahaba-haba itong paglalakbay natin yan. First time ko rin makakapag-drive guys ng mula Metro Manila hanggang dun sa Baguio. Subukan natin pang overtake guys. I-floor ko. Ito naka-floor yung pa ako ngayon sa gas pedal. Kaya lang baka mamaya may speed limit dito, madali tayo Sarap i-drive. Saglit ka pa lang siya na-drive ngayon pero sarap na ako. Nasa na tayo nito guys Palit Pampanga. Maya lang San Fernando na tayo. Nag-stop over lang kami dito sa Mexico, Pampanga. Ngayon habang naka-stop tayo, syempre papakita ko na rin sa inyo yung buong itsura nitong Mitsubishi Xpander Cross. Umpisaan na natin dito sa loob, dito sa driver side. Keyless enter siya, ito yung susi. Push start button. Pakan lang natin yung brake and then isang pindot lang. Yun. Ito yung gauge nya. RPM, speedometer, tapos kung nasa ang gear tayo, nakapark tayo syempre. Automatic transmission siya. Park, reverse, neutral drive, 2 and L. Tapos handbrake, dalawang bottle holder dito. Meron kang storage dito. Dito sa steering wheel, busina, tapos merong airbag. May control ka ng buttons dito. And then ito yung cruise control. Dito meron siyang adjustment ng side mirror, power fold, tsaka power adjustment. Pero sa traction control to, pwede mo siyang i-off. Etong steering wheel, meron siyang adjustment dito. Ayan. Pag binaba natin yan, ayan, ma-adjust na natin yung manibela. Pwedeng paabante, pwedeng paatras, pwedeng up, pwedeng down. Dito sa may sidings ng driver, yan, meron kang power window, kompleto. Tapos power lock sa lahat ng pinto, lock din sa window. Ito naman yung switch natin, signal light, tsaka headlight. Dito sa kabila, wiper, meron din siyang wiper sa likod. Aircon vents dito sa harap, 4, yan, dito, 2 sa gitna. Tapos isa dun sa dulo. Then glove box. Tapos merong pocket dito sa ibabaw. Ito yung head unit, touchscreen display, hazard button, aircon control, merong charging port, and then may pocket dito. Tapos sa baba, lalim, kasya din sa cellphone. Sa pinakababa niya meron ulit, ito dito, pocket ulit. Merong dashcam tsaka reverse camera. Hindi ko lang sigurado kung stock siya o pinalagay lang ng may-ari. Hindi ko sure kasi nga first time ko lang naman makatry nito. Map light, hindi LED.
visor para sa passenger, and then merong salamin. Dito sa driver, meron din naman pero wala siyang salamin. Ito yung seat ng driver. Pare-parehas sila hanggang dun sa likod. Leather seat. Ito nilagay ko lang to. Sanay ako na merong unan dito sa upuan ko pag nagmamaneho. Dito sa may seat, ito yung adjustment niya, up and down. Tapos sa may sandalan naman to. Dito naman, kapag gusto mo yung abante o atras, ito yung pedal, automatic syempre dalawa lang. Gas, brake. Ito naman yung sidings. Plastic material siya. Nung una akala ko may pagka-leather, yung pala plastic lahat. Bottle holder dito, 3 kasya. Chrome yung sa may bukasan ng pinto. Dito sa likod, syempre yung sidings ganun din, plastic. May parang aluminum na design dito. Power window. Bottle holder ulit dito, 3. Luwang oh. Dito sa likod, ayan, leather seat. Kasya dito, 3, maluwang. Para naman makadaan yung sasakay sa likod, itutupi lang natin to. Ito lang gagawin. Ayan, tupi yan. Tapos yun na. Nakakadaan na dito. Papunta dyan sa likod. Kabila, ganun din. Dito sa likod, kasya syempre 2 kasi nga 7-seater to. Kumbaga, 2 sa harap, 3 dito sa gitna. And then sa last row, 2. Meron tayong bottle holder doon. Kabilaan, ayan, lagayan ng cellphone. Meron ding seatbelt kompleto hanggang dito sa likod. Aircon vents dito sa gitna, ayan. Abot naman yan hanggang likod, may control ka rin doon. 7 kaming sakay nito ngayon, tapos ito yung mga gamit namin, mga bag nandito. Kasyang-kasya pa naman. Parang dark orange yung tawag sa kulay nito. Hindi ko alam kung ano eksaktong tawag sa kulay nito eh. Meron kang chrome dito. Straight hanggang dun sa likod. Tapos yung side mirror, chrome. Tapos meron siyang black na plastic sa baba. Pababa, dire-diretso hanggang sa likod. Nung itsura ng mags niya, parang kahit di mo napalitan kasi ang ganda-ganda na ng itsura eh. 205 55 R17. Naka-disc brake dito sa harap. Tapos dito naman sa likod, naka-drum brake. Yung taillight niya, feeling ko parang yung mga sa Dragon Ball, yung sila Vegeta, yung salamin nila. Rear wiper, meron ding brake light dito. Ayun yung antena. Noong una akala ko aluminum to pero plastic din pala. Ito na yung pipe. Roof rail. So siguro pag gusto mo siyang lagyan ng cargo, meron ka ng pagkakabitan ng roof rack. Dito na papakatitin yun malamang. Yung headlight na nandito, noong una pinagkakamalan kung ano to, parang signal light ganun, pero ito na yung headlight na signal light dito sa baba. Kahawig siya ng na Montero Sport, yung mukha niya sa harapan. Tapos parang ang lapad-lapad ng tignan. Nagmukhang pisngi itong magkabila ang gilid. Kasi ang lapad niya talaga. Mukha siyang malapad talaga as in. May pag-lamp na rin sa baba. Tapos merong plastic na ganito, katulad nung dun sa likod. Nakakala ko aluminum pero plastic nga pala talaga. Bukasan ng engine bay. Ayan. Gas tank cover. Unleaded fuel only. Medyo madumi kasi nga syempre rental to. Laging ginagamit to. Front wheel drive 1.5 liter. Nandito na ngayon sa loob nito yung mga sakay natin. Pakita ko na rin sa inyo yung tsura kapag puno tong expander. And yung sa ate ko nandun sa harapan, syempre passenger, tapos ako dito, driver syempre. Ito naman dito sa second row, 3 yan sila. Masigib ba o sakto lang? Sakto lang. Oh, luwag. Hindi pa matulog. Kasya silang 3 dyan, dito naman sa likod. 2 sakto sila. Pag tinatlo, alanganin din no? Dito sa likod, sakay natin si Ate Cathy, si Makmak, anak niya. Dito sa may second row, si Jet, pamangkin ko. Si Kathleen, tsaka si Jan, nakasama na natin dati yan. Super. Tapos syempre ate ko. So ganyan yung tsura nila dito sa loob. So far yung aircon hanggang dyan sa dulo malamig no? Abot. Yun. Yung aircon nito, expander, panalo. Speaker dito sa harap. Yan, kabilaan doon. Tapos sa may kada pinto meron sa side na to. Sa bandang baba. Okay guys, ready na tayo ulit. Back to the road. Dire-diretso na tayo nito. Next stopover natin pag exit na natin ng T-Flex doon na sa La Union. Grabe guys, napakaswabe na ito. Sarap talaga gamitin. Guys, karamihan dito ngayon sa expressway puro RFID na lang talaga. Tsambahan na lang kung merong cash lane. Kaya pag babiyahe kayo ng expressway, mas maganda kung tatawagan nyo muna yung mga hotline ng dadaanan yung kalsada.
So far, itong nirentahan namin, meron naman na sticker to. Ito na yung may tagusan, papunta ng T-Flex. Pasubik pala pag diretso. Subic, pag diretso. Tayo, kanan na tayo dito. Subic. SCTX North, Tarlac. Ayun, speed natin ngayon guys. Stay tayo dito sa 100 km per hour. 2,500 RPM. Guys, kahit tumatakbo siya ng 110, hindi ramdam dito sa loob na mabilis ka na. Feeling ko parang yung takbo na 110 dito, parang ang pakiramdam ko parang nasa 80 pa lang yung takbo. Parang ganun yung napipili ko sa kanya. Tapos yung makina tahimik pa rin. Kahit tumatakbo ng 100, 110, yung makina wala siyang ugong, smooth pa rin. So itong expander, masarap talaga siya gamitin para sa akin. Smooth din, no? Hindi siya nakakatakot sa lubak. Hindi rin malikot yung manubela na kahit mabilis na yung takbo natin. May kabigatan pero sakto lang, hindi naman yung sobra. Okay yung medyo mabigat na manubela pag nasa high speed para hindi malikot. Overtake tayo. Balik tayo sa lower lane. Okay, chill na ulit. Guys, ito alam ko to, exit to ng SCTX. Puro RFID wala nang cash lane dito ngayon. So buti meron naman tong RFID, tsaka may load pa to. Oy, hindi ma-read. Kapag may parker, tap nila dito na. Tatap, kailangan didikit pala ako para maabot ko. Hindi na read yung sticker kaya nilabas natin yung card. 69 yung unang binayaran namin dun sa may kawayan. Paglabas namin dito sa exit ng SCTX padiretso ng T-Flex, 442. Tapos ngayon naman, dyan naman tayo sa may T-Flex entry. Oo, dito pa ignore tayo. Dito? Oo. Park tayo. Loading. Guys, papasok muna tayo dito. Tama na. Papacheck natin yung balance ng card. Sir, magpapaload po kami. So, kaliwa po. Okay, salamat po. Nagpa-load lang tayo dito sa T-Flex bago pumasok dun sa tollgate. Nagpa-load kami ng 700. Sabi sa amin, sakto na raw yun, balikan Diretso tayo na ito. Dito tayo sa merong cash. Pero tinanong ko sa guard kanina, mixed daw to. Abuay. Ayun. Balance. Wala pang bayad. Yung balance natin, 675. Kasi may minus 25 kanina Guys, baka magtaka kayo bakit meron ako salamin dito na nilagay. Kasi para makita ko yung camera ko nag-record na. Kasi itong rear view mirror natin, hindi siya salamin Camera siya doon na nasa likod, kaya pag tumitingin ako dito, wala akong makita na sarili ko. Bago namin kunin to doon sa car rental, may kilaman pa siyang kalahati. Nagpagas kami ng 1,000, yung ginas namin ng 1,000, kumbaga malapit na ulit siya doon sa kalahati, simula nung kinuha natin to. So, pansin ko, medyo malakas sa gasolina. Pero okay lang naman kasi pito naman kaming sakay. Kumbaga kung mag-aambagan kayo, afford nyo yung gasolina na ito kahit malakas siya sa gas. Guys, ito testing na natin 120. Testing lang pero hindi tayo bababad. Floor ko yung pedal. Kaya naka-floor na ako ngayon. 120. Ang bilis. Ayan, ramdam na maturin siya. 130. Okay na. Testing lang natin. Yung tumatakbo na tayo ng pa 130, rinig na yung medyo ugong ng ng makina. So balik na tayo sa mga 90 to 100 lang. Testing lang natin. Pero hindi siya hirap Hindi ko ramdam sa kanya na para siyang nahihirapan habang lalong bumibilis. Hindi. Yung mga lubak-lubak dito sa T-Flex guys, hindi naman gaano ramdam dito sa loob ng expander. Okay lang, kaya ito, lubak ko. Yun. Yan pa, lubak pa. Stable pa rin naman. Sabay yung overtake yung bus sa atin. Lubak check. First time natin mag-drive ng expander. First time din natin ubusin tong T-Flex na to hanggang dulo.
Itong head unit guys, ano siya, meron siyang maps. Kinonect lang namin yan sa internet. Ay, ngayon Google to. Isipin nyo, kanina pa tayo tumatakbo ng 100. Pero grabe, napakahaba talaga ng T-Flex. Ayan ngayon, 110 tayo. Ayoko magpatakbo ng sobrang bilis eh. Kasi syempre, safety yung priority natin. 2,500 RTM, lagpas siya ng 2,500. 110 takbo. Bali, pangatlong beses ko na to guys makakapunta ng Baguio. Yung una, dumaan lang kami kasi biyaheng Sagada ako nun eh. Tapos yung pangalawa, kasama ko si Michael Tunnel. Yan, nag-Baguio talaga kami nun, literal. Pero yun nga, sa sobrang daming tao, di namin na-enjoy. November 2 ngayon, holiday. Sana talaga, hindi rin gaano marami yung tao. Exit na ng T-Flex to. Ibig sabihin, nandito na tayo sa La Union. Magkano kaya bayad dito? 311 sabi niya sa akin. Yun, 311. Hanggang dito sa exit ng T-Flex. Grabe, ang haba talaga. Buti itong Mitsubishi Expander Cross. Ang sarap i-drive. Hindi ako nakaramdam ng pagod guys kahit konti. Promise. Ang napansin ko lang, ngayon ko lang napansin actually, yung tuhod ko dito sa baba, sana nakikita sa camera, tumatama dito sa center console. Ayun lang, medyo napansin ko lang, may pressure ng konti dito sa may side na to. Kanan. No? Baguio, Cannon Road. Kanan Road pa rin pala tayo. So guys, ito, travel advisory, Cannon Road is closed to non-residents. So, syempre, susundin natin yan, di naman tayo taga dito. Resident lang pwede. So, dito sa sa Cannon Road, pass tayo. Doon talaga tayo sa Marcos Highway dadaan. Okay lang kasi hindi pa nga ako nakakadaan doon, first time natin. Yung mga naririnig natin kalampag dito, sa ano yun, ito yung mga nakalagay namin gamit. Ito, maingay ito yun. Hindi yun sa sasakyan yung mga kalampag na yun. Pero sa mismong kotse na to, wala siyang kalampag naman. Okay guys, tapos na tayo mag-stop over. Dito tayo ngayon sa Phoenix Pulse. Nagpagas lang tayo ulit ng 1,000. Halos puno na ulit siya. Dire-diretso na tayo nito, paakyat ng Marcos Highway. So tara, let's go. Eto, kakanan na tayo dito guys. Ito na yung paakyat ng Baguio na. Thank you po. Excuse me. Yun, safe. Thank you, truck. Uy, dami kasalubong. Ahon guys, oh, ayan oh. Go Expander, kayang-kaya. Oo. Panis sa Expander. Bilis yung dalawa, no? Ang sarap mag-drive dito kasi maluwang yung kalsada kumpara sa Cannon Road. Kayang-kaya ng Expander kahit 7 kami yung sakay. Blind spot to ng kotse. Walang makita sa gilid. Andyan sa Oh, ito, oo. Itong part na to. Catherine. Nagda-downshift siya ng kusa. Ano ibig sabihin ng downshift? Para makaarangkada. Pansin ko dito sa Expander guys, ngayong nasa taas na tayo. Hindi naman siya literal na nahihirapan, pero napapansin ko lang. Ang taas lagi ng RPM na, tapos nagda-downshift siya ng kusa talaga. Siyempre nga para makabirit. So malakas sa gas na pag gantong paakyat. Eto guys, stop over muna tayo saglit. Papalit tayo ng battery. Ito yung view natin dito ngayon. Nagpatay na kami ng aircon kasi nandito naman na tayo sa taas. Hindi na mainit. Malamig na. Dadamahin natin yung kalikasan dito sa Baguio. Ang dami pa nating mga curves na dadaanan. Mga nakabike oh. Yung walis talaga yun. Sila nakabike pa baba oh. Pagliko ulit. Yun oh. Sa may kakanan. Tapos ligo ulit. Nangalan na. Slow down lang tayo. Uy, sa may likod banda. Tapos to curve ulit. Slow down tayo para safe. Okay. Tapos curve ulit. Sarap oh, sarap magmotor dito ah. Uy, puta. Overtake yung van, no? Buti yung bagal tayo. Ito na yung may tunnel. Welcome to Baguio City. Ayun na. Kakanan na. Kanan. Pwede pang real estate
gano'n ako. Ay, haba ng tandem na to ha. First time ko dumaan dito. Woohoo! Hindi ako bumibirit guys eh. Nag-iingat ako eh. Kasi ganito talaga ako kapag hindi ko kabisado yung kalsada. Nag-iingat talaga ako. Hindi ako birit ng birit. Nandito na tayo sa taas. Ito na yung Petron. Ngayon, diretso naman na tayo muna nito sa hotel na tutuloyan namin. Dun sa Hotel Supreme. Medyo traffic pero so far hindi naman malala. Walang pang-offer. Bigyan ka Eh, siya. una na siya. Ano ba yun? Pinagbigyan ka na niya eh. Kapag bigay ako, parehas kami. Kaya alam, nakanguso na rin naman siya. Oo. Parehas kaming mabait. Burnham Park ba nakalagay? Yes, Burnham Ah, dito na yung night market. Sigurot Garden. Nandito na tayo sa may sentro ng Baguio. Oh, etong expander guys, ano, gantong medyo traffic na. Pansin ko sa kanya magaan yung manibela niya. Kumpara dun sa Mitsubishi Mirage G4, mas magaan yung steering wheel nito so far. Pero guys, para sa akin mas magaan pa rin yung ano, yung steering wheel ng Toyota Hilux Conquest kumpara dito sa expander. Ramdam ko yung ABS sa harapan, yung preno. Ano yung ibig? Ano yun, yung para hindi mag-lock yung preno. Ramdam yung ABS kada apa ko ng brake. Lalo pag gandong palusong. Grabe, punong-puno siya. Hotel Supreme, malapit na tayo. Guys, eto, nandito lang tayo sa ano, Hotel Supreme. Ayan na yung building na tutuloyan natin, no? Tatanong mo muna. Parking? Marami nun. Saan? Kahit saan. Pwede dito? Yay! Ah, dito lang? Kayo, ma'am? Okay na. Thank you, kuya. Okay na daw. Okay. Dito na lang. Okay guys, nandito na tayo ngayon neto sa Baguio City. Nandito na rin tayo ngayon neto sa tapat ng hotel na tutuloyan natin dito sa Hotel Supreme. Maraming salamat sa panonood nyo sa video part na to. Dito sa Point of View Driving Mitsubishi Expander Cross. Ngayon alam ko na kung bakit maraming bumibili ng expander kasi masarap pala talaga siya gamitin. Aircon, malamig. Sa patag na kalsada, matulin naman siya. Yung paakyat tayo dito sa Baguio, ramdam ko na medyo lang naman, medyo hirap ng konti pero kayang-kaya naman. Hindi naman dumating sa part na literal nagagapang tayo na hirap. Hindi naman sa ganun. Kumbaga, ahon na tahon pa rin talaga kahit puno yung sakay natin dito. First time ka makagamit na ito expander eh. At para sa akin, panalo tong kotse na to. Sarap gamitin niya. Hindi ako masyadong pagod sa biyahe. Kumbaga, relax lang yung biyahe natin. Sa next vlog natin, magagala-gala tayo dito sa Baguio. Hanggang bukas. So, abangan nyo na lang yung susunod nating vlog. Yung tour natin dito sa Baguio. Maraming salamat sa panonood. Subscribe!